Come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo ang pareho. At para patas lang naman. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag ka po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag ka nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sunod-sunod na yan at ang pangarap ng taong bayan ay si Bongbong Marcos ang makukulong pag-ibig ni Primulia. Yes, si Bongbong Marcos ay isang malaking balye ng pating. Napakalaking ng mga tunay. Kaya ko sinasabi na si Bongbong Marcos dahil siya ang iba sa lahat ng project at sa lahat ng budget, si Bongbong Marcos ang pumipong ganyan bago mapunod sila ng Yes, dapat natin paniwalaan na si Dali ko ay isa sa mga kurakot at nagnako sa pera ng bayan. Ngayon, si Dali ko lamang ang makakapagturo kung sino ang mga kasabot at sino ang leader nila sa mga pagnanakaw. At inuulit nyo nun, si Bongbong Marcos ay sangkot sa pagnanakaw sa ating pera. Yes, yan ang panawagan namin. Kung hindi makapalang pagmumukha mo Bongbong Marcos, bumaba ka na sa pwesto dahil buong sambayan ng Pilipino ang nagsisigaw ng Marcos Instein, kaya dapat ka lang bumaba sa pwesto mo. Yan, kung gusto mo na mahal mong taong bayan at mapaganda ang ating bansa, mas mainam na bumaba ka sa pwesto para maging peaceful ang ating bansa. Dahil nakakaya sa lahat ng mga Pilipino at nakakaya sa ibang bansa ng ating bansa. Ngayon ay kurakot at ang mumuno sa atin ay wala sa tamang pag-isip. Yes, masusundan to hanggat hindi bumababa at napapakulong ang mga politikong sangkot sa anomalya. Pero hindi naman magagaya ng So, hindi natin yun gagayahin, pero hindi natin sila mapipigilan kung kaya gagawin nila yun dahil sa tagal-tagal ng panawagan natin na bigyan ng justisya at karapatan at naikulong mapanagot ang mga politiko hanggang ngayon wala pa rin kami nakikita. Kaya kung meron man sa mga grupo o political organization ang sumawa ko, hindi namin masisisi dahil yun ay galit nila at dapat naman yan sa mga politikong magnanakaw. Wala ako sa Mindanao, kaya kung ang bales sila sa lubong ko yung supina pa kayo ng NBI. Ngayon, nangyayari resign! Bakit Trimuli andun? Indian Trimuli andun, ipakita niyo. Hindi ko pwede makipag-usap sa isang tuta na ulol. Hindi siya bumababa. Kung gusto niya makipag-usap, dito siya bumababa. Kung gusto niya, magsutukan pa kami. Maraming salamat. Maraming salamat. Mabuhay tayo mga Pilipino! Maraming salamat. Kumanap na ba?
Ikat pa nga sa'yo yung si Kuya Park eh. Bumaba na si John Dick, bumaba na si John Dick. Sana mahulog, una-ulo, yawa. Sana mahulog, una-ulo. Ha? Mahulog, una-itit. So, sana mahulog, una-ulo, yawa. Kamatos. Si AJ, the first time in history makikita natin na marangan hindi na tayo makalapit papuntang Malacanang. Pero at the same time, hindi rin siya ganun kalaking rally katulad ng September 21. Mapapansin nyo. Basta hindi. Isawa na ba ang mga tao para ipaglaban kung anong gusto nila ipaglaban? Kasi totoo naman eh. At tagal na natin itong ginagawa, pero parang hindi tayo pinapakinggan. Anong masasabi nyo? Tutuloy pa ba natin itong laban na to? Tuloy pa! Tuloy natin yung laban! Ano bang sinisigaw nyo? Marcos Isay! Marcos Isay! Ayan. Yung 500 at sinasabi ni Cristina Roque na kasi daw huwag ko lang ipamukha sa mga Pilipino na mahirap sila kasi kayo lipo-lipo ang ginagastos nyo at alam namin Claire Castro pati Cristina Roque yung pambili nyo ng regalo at panot si Bueno nyo galing sa pawis ng taong bayan mga kurakot kayo, mga gago kayo, mga ulol kayo. Pangalawang question mo ano? Anong message mo kay John Vic Remulla? John Vic Remulla, muputi na ang buhok mo ngayon, tanga ka pa rin. Oo. Wala na sa kanya. Okay na yun. Yeah? Isahin mo kay BBM. Ang tapang ganito, oh. Pero kung wala na mga pulis dyan, hindi tatayo yan dyan. Ang tapang pag ganito, oh. Kasi may mga kasama. Pero kung walang kasama lang yan, hindi yan tatayo ng ganyan. Pag ganyan yan, oh. Balita ko si ITT ka daw bukas ulit. Okay lang. Walang problema. Kahit si Sandra Tragbang Sub, pinangipadala niyo, okay lang sa akin. Yan si Kuya Mark. Yan ako. Sana lang. At siguraduhin nyo lang dyan, Vic Remulla, na hindi kayo mabababa sa pwesto. Dahil pag nagkataon na kayo ay nababagsak sa inyong mga pwesto at nawala ang piling ng katarungan at bumagsak ang timbangan sa inyo, kami mismo ang papalat sa inyo mga politiko kayo maglalaho kayo. Mga ulol. Question mo. Picture muna. Forman John Vic, forman mo ni John Vic. Isa na lang. Opinion mo sa hindi pinagbigyan ng Opinion ko sa hindi pinagbigyan ng ICC si Pierre. Yes. Ang opinion ko sa ICC, kayong mga tiga-ICC, mga ulol kayong mga taga-ICC kayo, ang hilig yung makisawsaw sa problema ng ibang bansa. Pero problema nyo mismo sa Netherlands, hindi nyo mabigyan ng solusyon mga gagong mga International Criminal Court. At ito, ang mensahe ko naman sa mga loyalista nag-celebrate at nagpalakpakan. Magsayanin nyo kasi nakulong si Pierre Ade. Hindi namin kasalanan na namatay ang mga anak ninyo mga magnanakaw. Kasi yung mga anak nyo mga bangag, mga anak ninyong ginagawa nilang breakfast ang shabu, dapat lang sa kanila namatay sila sa war on drugs. Inokonsinti ninyo yung mga anak ninyo at sana wala nang Duterte maupo. At sana itong mangyayari sa inyo mga politiko kayo mga magnanakaw sana unang anak ninyo ang marepas at biktima ng mga adik. Babay, mabuhay tayong lahat. Tara na, let's go. Masaya.